Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nabalitaan nyo na to? Humi-headline sa pahayagan, ka-coffee, itong pagfa-file ng impeachment complaint laban dito kay VP Sara Duterte. Sa November daw po yan isasampa na once na mag-resume na po ang session dyan sa House of Representatives. Kasi HOR naman yan eh. And then ang didinig po dyan na magsasagawa ng hearing dyan ay ang Senado. Ayan, meron din pong sinasabi dito si senatorial candidate at ngayon po Majority Deputy Speaker, ka-coffee, si next in line, Senator Erwin Tulfo. Representative pala ngayon, ka-coffee, Erwin Tulfo. Ayan, kung inyo nakikita, ka-coffee, nagkaroon po siya ng interview dyan po sa TV5. At ang sinasabi po dito ni Representative Erwin Tulfo, VP Sara's refusal to take oath triggered impeachment call. Sabi po ni Sir Erwin Tulfo. Natatandaan niyo, ka-coffee, yung pinatawag siya dyan sa House of Representatives at pinapanumpa siya, di ba? Ayaw niya mag-take ng oath dahil witness lang naman daw ang pinagtitake ng oath at hindi ang resource person. Siya daw po ay resource person. Ganyan, ka-coffee, kapiloso po itong si Inday Sara Duterte. O sige, balik muna tayo dito, ka-coffee, sa impeachment complaint dahil November, ngayon po ay September. Next week, October na. O isang buwan na lang, ka-coffee, habang naka-break yung House of Representatives. By November, isasampa na po yung impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Total, sabi niya ayaw niyang umalis, di ba? Naninindigan siya, ayaw niyang umalis. Isampahan na lang ng impeachment yan kasi medyo matibay-tibay yung grounds nila eh. Under the call of betrayal of public trust, ka-coffee. At hindi mga mambabatas ang magpa-file dyan, kundi grupo ng mga tao. Mga organisasyon, ka-coffee, ang magpa-file ng impeachment complaint dito kay Inday Sara Duterte. Panik na naman mga DDS dyan. Sige, basahin natin itong balita na ito ng UNTV News and Rescue. Itinuloy ng ilang grupo ang banta nilang impeachment kay VP Sara Duterte. Ayan, ang una, banta lang. Ayan, tinuloy na, ka-coffee. Ang impeachment complaint na inumpisahan ng people's organizations sa ilalim ng bagong alyansang makabayan ay posibleng maihain sa pag-resume ng sesyon sa Kongreso sa November. So ngayon, sinusolidify nila, ka-coffee, itong isasampa nilang kaso. Nako, dapat matibay-tibay yan, ka-coffee. Actually, marami na silang pinangahawakan diyang mga ebidensya. Una, itong notice of disallowance na inilabas ng Commission on Audit ng COA, ka-coffee. Open to the public yan eh. Sa mga pagdidig, sinasabi yan na itong paggastos ng confidential funds. Actually, dito naman nag-originate lahat yan eh. Dito nag-uugat yan sa hindi tama at illegal na paggastos ng confidential funds. Dahil COA mismo ang nagsabi eh. Inisyuhan ng notice of disallowance, hindi tama yung paggastos ng confidential funds. Kumbaga, nagkaroon siya ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Kasi discretion mo naman yan, paano mo gagastosin yan eh. Pero may guidelines, dapat ito sundin mo. Ito lang yung mga items na dapat mong paggastosan ng confidential funds. Ang problema hindi. Diba? Number 1 yan. Malaking ebidensya yan. Yung Commission on Audit na yan, yung report na yan ng COA. Malaking ebidensya yan. Pangalawang malaking ebidensya, yung paglabas ng dating Undersecretary, si Yusek Mercado, na sinusuhulan siya ng 50,000. Yung head ng procurement, ka-coffee, ng DepEd, sinusuhulan siya ng 50,000 a month. Bukod doon sa sahod niya bilang Yusek. Nako, anong klaseng ano yan? Ground yan, matibay-tibay yan, ka-coffee. Para ma-impluwensyahan yung desisyon ng kanilang pag-procure dyan sa Department of Education. Posibleng ebidensya din yan at magagamit din sa kanya yan. Isa pa, yung paggastos ng confidential funds naman ng Department of Education. Kanina yung OVP, ngayon itong Department of Education na mismong matataas na opisyal ng DepEd, hindi nila alam kung paano ginastos yung pondo na yan. Nako, marami-rami na ito, ka-coffee, na matitibay na grounds na pwede nilang gamitin against VP Sara Duterte para ito tuluyan ng matanggal at ma-impeach. Vice President Sara Duterte has claimed Senator Risa Ontiveros, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, and former Senator Antonio Trillanes IV have one political handler in orchestrating attacks against her, including her alleged impending impeachment. Pinangalanan niya na. Ito mga best friend niya, ka-coffee. Si Trillanes, definitely. Si Trillanes itong nagsampa ng kaso sa International Criminal Court laban sa tatay niya na si Digong. Diba? At idinadawit din dito si Inday. Kaya isa na lang yung hinanakit eh. Kaya masama itong sa loobin ni Trillanes eh. Nung hinarap siya ni Leni Robredo eh. Diyan sa Naga.
nang pumunta itong si Sara dyan, tapos sinarap siya ni Lenny Robredo. So ang sinasabi naman nila de Lima, accommodating daw itong si Lenny. Pero ang sinasabi ni Trillanes dyan, i-impeach nga natin yan tapos ina-accommodate mo. Diba? So yan, pinangalanan na po si Trillanes ni Sara, si Ontiveros at si Castro na may isa daw po silang handler. Sino yung handler nila? Ibig sabihin ng handler, hindi ko pa nababasa itong article na to, pero pag sinabi mong handler, isang tao yung humahawak sa mga taong ito, no? Ibig sabihin, kung ano yung edikta ng nasa taas, yun ang sasabihin itong mga taong hinahandle niya. Sige. Bago itong balita na to, ha? Ngayon lang to, September 27. Basahin po natin ang nilalaman. Vice President Sara Duterte has claimed Senator Risa Ontiveros, alam nyo naman, very vocal against the Dutertes itong si Senator Risa Ontiveros, and by point naman siya. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, of course, kilala nyo yan. Isa yan sa number 1 na katunggali. Kung hindi basher ang tawag natin dyan kritiko ni Sara Duterte dyan naman sa House of Representatives. At itong si dating Senador Antonio Trillanes, bagamat walang pwesto ito ngayon, very vocal din po ito against Sara Duterte. Sinasabi ni Inday, itong mga tao na raw po ito have one political handler and orchestrating attacks against her, including her alleged impending impeachment. Sa madaling sabi, hindi ina-acknowledge ni Inday Sara Duterte na nagkamali siya sa paggastos ng pondo na ibinigay sa kanya sa Office of the Vice President. Kundi, itong mga nangyayari na ito, hindi dahil nagkamali siya, kundi ito po ay isang political attack daw po laban sa kanya. Ini-issue lang siya. Yan ang kanyang understanding dyan. Ito po ay mga pagbanat lang sa kanya, pagbira lang sa kanya. Ibig sabihin, pinaniniwalaan niya pa rin ngayon na tama yung paggastos niya sa pondo na binigay sa kanya, sa confidential funds na binigay sa kanya. Ano yun? Deadma lang sa notice of disallowance na inisyu ng COA? Diba? Ano yun? Dahil pinupolitika lang siya? Nako, mahirap-hirap yan ha. In a press conference at the Office of the Vice President Central Office dyan po sa Mandaluyong nito Miyerkules, Duterte said she is not surprised with a barrage of attacks against her by several lawmakers, saying that these attacks are just a precursor for the grand plan to impeach her. Ayun na. Lumabas na nga. Actually, tumitibay tuloy yung plano na yan na ma-impeach siya. Dinadagdagan niya mismo Nagsi-self-destruct kasi ito si Inday Sara Duterte. Ikaw ba naman, bastusin mo yung House of Representatives? Baka nakakalimutan niya na dyan unang fina-file yan sa House of Representatives. Ayaw mo man sa mga tao na yan, pero powerful yung mga tao na yan dyan sa House of Representatives. Ayan na, baka magkatotoo na nga yung impeachment na yan. Yung mga DDS, akala nyo si PBBM ang i-impeach nyo. So yan, nabalik yan. Bumalik sa inyo yan. Yan, tumalbog ulit sa inyo yan. Si VP Sara na ang ipapa-impeach ngayon. Since last year, they already had their grounds for impeachment. They are just waiting to have all the pieces they need to back the grounds they have identified. One track is impeachment, one track is to call for my resignation, sabi ni Duterte. Ni Sara ha. Alam niya naman pala. Pero yung resignation na yan, wala nang bearing yan. Hindi na mag-work yung resignation na yan dahil nanindigan siya, hindi ako alis dyan. Sabi niya, hindi niya kailangan sagutin yung mga aligasyon sa kanya ng Young Guns ng House of Representatives dahil ang sasagutin niya yung 32 million daw na bumoto sa kanya. Kasama kami dun Until now, 32 million pa ba yan? Marami nang kumalas dyan. Yung mga nakikinig sa atin ngayon, for sure, kumalas na. Baka 15 million na lang yan. 15, 20, or less pa ka-coffee. Hindi na 32 million yan. Marami nang kumalas sa kanya. In fact, yung proof dyan, yung pagbaba niya ng pagbaba sa mga rating, sa mga survey rating, hindi nagugustuhan ang ginagawa niya. At lalo na yung ginawa niya kay PBBM, nasabihan niya na hindi ko naman talaga kaibigan yan. Baka nakakalimutan niya, marami pa rin po mga loyalista na nagmamahal sa presidente. Duterte singled out Castro as one who supposedly triggered the impeachment plan against her, though the lawmaker was just acting for someone, a handler. Sino kaya yung handler na yan? Romualdez? Ayan, ibibintang nila kay Romualdez. I don't think so. Hindi naman ganyan ka-close si Romualdez at si Castro. Si Romualdez at si Trillanes. Si Romualdez at si Risa Ontiveros. Hindi close yung mga yan. Paano magiging si Romualdez? Kasi ang common default nila, ang bintang nila, once na may mga nangyayaring negative sa mga DDS, ang common bintang nila dyan, si Romualdez. I don't think so. Duterte, if ever natotoo to, ka-coffee ha, if ever natotoo na may handler. Duterte added that Ontiveros and Trillanes are also under the same political handler
who is supposedly hell-bent on ousting her. Uy, gustong-gusto daw pong patalsikin siya. Pressed by reporters for the name of the supposed handler, Duterte said she will disclose it in proper time. O bakit hindi pa ngayon? Tinatago niya ngayon. Sino yung handler na yan? Si PBBM? Definitely hindi yan si PBBM. Binibira nga ni Castro si PBBM. Paano magiging handler niyan? Si First Lady Liza Araneta Marcos? Definitely hindi. Binibira din ni Castro yan Paano magiging handler nila yan? Sino? Dilaw? Pink? O DDS din? Diba? Laglaga na sila dyan. Who is behind them? I know, but I cannot divulge yet. At the proper time, I will disclose everything. Sabi ni Inday. Someone will mention the name soon in the hearing. And then, I will identify that person. There is only one handler of Risa Ontiveros, Sonny Trillanes, and Franz Castro, she said. Naniniwala kayo dyan? Posible kasi na-issue na naman niya to Kasi magaling dyan si Inday Kaya nga tinawag siyang pusit dyan Mag-change ng topic. Pag na-hot seat na siya, tulad dyan sa House of Representatives, na-hot seat siya dyan O gagawa na naman ng issue, yan, pumunta ng Naga, pumunta kay Lene Robredo. Hindi iba na naman yun na pag-usapan ng tao. Ito na naman O ibang issue na naman to, handler na naman. May ibang tao na naman daw. Na humahawak dito kay Castro, kay Trillanes, at kay Ontiveros. Hirap din maniwala In a statement, Castro and Duterte has become delusional and was just trying to divert the public's attention over the issue of her allegedly anomalous confidential fund spending. Exactly, yan dali mo. Tumpak ka dyan, Castro. Has VP Duterte now gone delusional for saying that there is one person handling Senator Risa Ontiveros, ex-Senator Sonny Trillanes, and myself with an alleged impeachment plan against her, sabi po ni Castro. Sino yan? Sino pang mas mataas kay Risa Ontiveros na liberal? Na pinklawan, dilawan, meron pa ba? Si Lene Robredo? Tapos nakipag-usap siya doon sa political handler niya. Kung si Lene Robredo ang political handler, definitely hindi yan. Sino sa tingin ninyo? O baka gawa-gawa na lang talaga yan? Ako, wala akong maisip ka, Coffee. Definitely hindi yan part ng administrasyon. Hindi yan close, o hindi yan nasa circle ni PBBM, yung handler na yan. Sino? Tingin mo magpapakontrol si Risa Ontiveros? Kanino? This is of course not true and yet another squid tactic by VP Duterte to avoid explaining her reckless spending of public funds and her absenteeism in her own office's budget deliberation. Sabi po ni Castro. Lantaran na si Castro dyan O ba't ka ng hearing? Hindi ka pumupunta dyan. Diba? Sabi pa ni Inday stop using witnesses with no credibility. Kasi yung isang matibay na ground sa kanya para ma-impeach siya, yung dating undersecretary, itong si Yusek Mercado nga. Sabi niya wala namang credibility yan. Pinupunto niya, bakit nyo pauupuin dyan sa hearing na yan? Wala nga credibility. Wait. Ano ba ginawa nyo kay Jonathan Morales? Di ba kalyado nyo si Bato yan? Sino ba nag-imbestiga dyan? Di ba si Bato? Ano ginawa nyo kay Jonathan Morales? May credibility ba yan? Definitely walang credibility yan. Pero nag-enjoy kayo mga DDS. Pinaupo nyo yan dyan sa Senado. Binigyan ng airtime ni Bato de la Rosa. Kung ano-ano pang pinaggagawa. O nag-succeed ba sila dyan? Diba? Same argument. May credibility ba yan? Tapos ngayon gagamitin nyo yung ganyang argument. May credibility ba yan? Tapos iuupo nyo dyan. Diba? Yun lang mahirap dyan. Double standard kayo dyan. Ano sa inyo dyan ka, Coffee? Ito lang itong Yusek na to Yusek Mercado, matibay na ebidensya ang hawak nito na sinusuhulan siya. 50,000 a month on top of her salary. Napakaraming pera naman yan. Sana all tumatanggap ng envelope. Sinabi ng isang dating opisyal ng DepEd na may natatanggap siya noon na 50,000 kada buwan kada buwan mula umano kay dating Education Secretary at Vice Presidente Sara Duterte. Sabi ng dating opisyal, posibleng para ito maimpluwensyahan siya sa mga desisyon bilang head ng procurement ng kagawaran. I-deny niya. Sabi niya, maghanap kayo, hingian niya ng paper trail yan. Paano magkaka-paper trail? Definitely wala yan dahil matitalino kayo Alam niyo na magagamit against you in the future yan. Bakit magkaka-paper trail yan? Cash naka-envelope cash. Ganyan ang bayaran yan. Very generous. O baka dyan galing yung confidential funds. Diba?
Yan pala ang pinaghuhugutan. Yung confidential funds, ginagawang suhol para paboran yung mga supplier. Ganyan ang procurement eh. Oh. Para kung ano, bumulong lang yan. Ito yung kay Madam dyan. Oh, ay, ikaw head ng procurement. Sige, ibigay mo na yan dyan. Award mo na yan dyan. Easy, di ba? Easy money. 50,000 a month. Pero maliit pa yan. Siguro pag na-close pa yung project, yan lalaki ng approved budget of contract ng ABC. Ang lalaki ng Department of Education. Tiba-tiba ka dyan, napakalalaki ka coffee ng budget dyan sa DepEd. Pinakamalaking budget sa lahat ng government agency sa Pilipinas, Department of Education. Napakaraming salapi dyan. Binaboy ninyo ang DepEd. Nananahimik ang DepEd. Pinasok ng sindikato na kupo. Sana maayos yan ni Senator Secretary na ngayon, Sani Angara. Ano sa inyo dyan ka-coffee? Sige, i-share nyo po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee sa taas. Dyan. Nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-like or follow, click lang po ng like and follow. Kung nasa YouTube, click lang po ng subscribe. Nandiyan po sa baba, subscribe. At hit nyo na rin yung notification icon para kayo ay updated sa mga political events dito sa Pilipinas. Dahil nalalapit na po ang filing ng candidacy. Bukas September 28 na, 29, 30, 1, sa 1, 3 araw na lang ka-coffee. September, October 1 ka-coffee, October 1 until October 8. Yan, filing na po ng Certificate of Candidacy sa mga kakandidato, local and national positions. Sa mga hindi pa po nakarehistro, hanggang September 30 na lang po yan ha. Yung extension ng COMELEC hanggang September 30 na lang yan. Magparehistro na po kayo para makadagdag po kayo ng boto. O siya, sige ako yung magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye. Ag Kapitayon. Bye-bye.